Nililiti si Suzaku dahil sa pagkamatay ni Prince Clovis. Dahil sa anak din si Suzaku ng dating pinuno ng Japan kaya may dahilan siya para patayin ang prinsipe. Ngunit pinaglalaban pa rin ni Suzaku ang katotohanan na hindi siya ang pumatay kay Clovis. Dahil sa balita ay nalaman na din ni Nonely na buhay pa si Suzaku, ngunit nag-aalala siya dahil napagbintangan ito. Naiinis naman si Tamaki dahil dapat daw ay sila ang nabalitang pumatay kay Clovis. Nanghihinayang si Lloyd dahil si Suzaku lang daw ang nakagamit ng maayos sa Lancelot tapos napagbintangan pa. Nagpunta ang mga teroristang 11 sa isang museo dahil sa utos ng boses. Tapos nakatanggap si Callan ng isang bagay na nawawala daw na nakapangalan sa kanya. Nakita niyang telepono pala ito at may mensahe galing kay Zero. At hindi niya alam na si Lelouch ang nasa likod nito. Sumakay sila sa tren nang muli sila tawagan ni Zero para papuntahin sila sa unahan ng tren. Saktong pagpasok ng tren sa subway ay nakita nila si Zero na nakamaskara at nakadamit ng kulay itim at tinawag nitong pambata lang ang ginagawa nilang pagiging terorista. Dahil ang tunay nilang kaaway ay ang mga namumuno sa Britanya at hindi ang mga nasasakupan nito. Subalit ayaw nilang magtiwala kay Zero dahil ayaw nitong ipakita kung sino siya. Kaya giit ng bida na ipapakita niya na lang daw kung ano ang kaya niyang gawin. Samantala pinagdedebatihan ng Japan Liberation Front kung ililigtas ba nila si Suzaku. Ngunit napagpasyahan ni Todo na huwag makialam. Dumating ang araw ng execution ni Suzaku na siyang pinuntahan ng mga tao sa tulay at napapanood din sa TV sa pamumuno ni Detard. At pagdating nila ay galit na galit ang mga Britannian kay Suzaku. Malungkot sila Cecil at Lloyd para kay Suzaku subalit wala naman silang magagawa dahil sa kagagawan nito ng mga nakatataas. Si Jeremiah na may mataas na katungkulan sa Royal Guards ang siya mismong nagbantay sa execution. Subalit hindi natakot si Zero dahil kumilos pa rin siya para iligtas si Suzaku kasama ng mga bago niyang tauhan sakay ng ninakaw nilang sasakyan ni Prince Clovis. At nang mapansin ni Jeremiah ang sasakyan ay huminto sila. Pinakita na nagplano na pala at kahit sila Ogi at Callan lang daw ang kasama ni Zero ay magagawa niya pa ring iligtas si Suzaku. Kabadong nag-drive si Callan papunta sa harapan ni Jeremiah, saka nagpakita si Lelouch at nagpakilala si Zero sa live television. Inutusan ni Jeremiah ang mga Nightmare na arestuhin sila, tapos inutusan niya ang bida na magtanggal ng maskara. Pero biglang pinakita ni Zero ang vessel ng poison gas. Pero isa lang itong palabas dahil ang pinanggalingan lang ni Sisi ang pinakita niyang vessel. Natakot si Jeremiah sa pag-aakalang laso ng laman nito dahil tiyak na masasawi ang napakaraming mga Britanya na nandoon na wala pa ring alam sa nangyayari. At para hindi daw gamitin ni Zero ang poison gas ay kailangan niya si Suzaku, pero ayaw itong ibigay ni Jeremiah dahil sa krimen na ginawa nito. Kaya sinabi ni Zero na siya daw ang pumatay kay Prince Clovis at hindi si Suzaku. Nagmamatigas pa rin si Jeremiah, kaya nagbanta si Zero na ipagkakalat ang impormasyon tungkol kay Orange. Tapos ginamit na ni Zero ang giyes niya, kaya ibinigay na nito si Suzaku at ipinag-utos na patakasan sila Zero. Kaya naging isang malaking palaisipan ang pangyayaring ito sa lahat ng mga tao. Sa kanila binuksan ang pekeng poison gas para magkagulo, samantala pinipigilan ni Jeremiah ang mga tauhan niya para makatakas sila Zero. Tumalon sila Zero sa tulay, subalit dahil sa plano ay matagumpay silang nakapasok sa isang truck. At bagamat nasira ang Nightmare ni Ogi ay pinrotektahan naman sila ni Jeremiah. Namangha ang grupo dahil nagtagumpay sila sa misyon, kaya naman simula ngayon ay magtitiwala na sila kay Zero kahit nagtatago ito sa likod ng maskara. Nais ni Zero na maging kasapi din si Suzaku sa binubuo niyang organisasyon. Subalit hindi pumayag si Suzaku dahil iba ang nais niyang pamamaraan, dahil babaguhin niya daw ang Britanya ng mapayapa mula sa loob. At iyon ang dahilan kung bakit siya naging isang sundalo ng Britanya kahit na isa siyang Japanese. Nabalitaan ito ni Nonely mula sa radyo nang maramdaman niyang kasama niya sa silid si Sisi. Samantala may sinasakop ang grupo ng Night of One ng Britanya at napagtagumpayan nila ito sa pamumuno ni Prinsesa Cornelia. Tapos tinawag nila ang bagong sakop na lugar na Area 18. Pag-uwi ni Lelouch ay nagulat siyang kasama na ni Nonely si Sisi. Kaya kinausap niya ng pribado ang babae para magtanong kung anong pakay nito. Saka nagpasalamat din ang bida dahil sa giyes na binigay nito sa kanya. Pero dahil hinahanap ng Royal Guard si Sisi ay dito daw muna siya magtatago. Nabalitaan nila Lloyd na dahil kay Zero ay lumakas ang loob ng mga 11 na mag-aklas laban sa Britanya. Habang si Jeremiah naman ay nasasangkot sa isang investigasyon dahil sa insidente. Hanggang ngayon ay duda pa rin si Todo sa kakayahan ni Zero, kahit na nabalitaan nilang ibibigay ng Kyoto ang Guren Mk2 Nightmare Killer Zero. Sinabi ni Lelouch na gawa-gawa niya lang ang tungkol kay Orange para makalikha ng pagdududa sa katauhan ni Jeremiah ang mga Britannian. At dagdag pa ni Lelouch na simula pa lang daw ito ng kaguluhan. Dahil inamin ni Zero ang krimen ay napawalang bisa na ang kaso ni Suzaku. Tapos may isang babaeng tumalon sa gusali na sinabing hinahabol daw siya ng masasamang tao. Dahil sa ginawa ni Jeremiah ay pinagdudahan na rin daw ng mga nakatataas ang iba pang mga opisyal.
Dahil ang paliwanag lang daw ni Jeremiah ay hindi niya natatandaan ang mga nangyari. Subalit naniniwala si Villete kay Jeremiah dahil tila naranasan na din niya ang nangyari kay Jeremiah nung nakuha ng isang estudyante ang nightmare niya. Nagpakilala ang babae na si Yuffie na mahilig sa mga pusa. At natuwa si Suzuko sa nakita subalit kinagat siya nito. Tapos nagpasama sa kanya si Yuffie na mamasyal sa Japan dahil ngayon lang daw makakapagbakasyon ang dalaga. Hinihingi ni Callan kay Lelouch ang number ng tumawag nakaraan sa kanya nung nagsha-shower siya sa academy. Nang makita niya si Sisi sa likod kaya hinalikan niya ang dalaga para hindi nito makita si Sisi. At aksidente din silang nakita ni Shirley na naghahalikan. Naging preso na lang si Calbo dahil hindi niya nabantayan si Clovis samantala nakita nila Lelouch ang isang babae na ginamitan niya ng giyes para markahan ng pader araw-araw para malaman kung hanggang kailan ang talab ng giyes. Nagpunta sila Yuffie at Suzuko sa Shinjuku para mag-alay ng mga bagay sa mga nasawi sa kaguluhang naganap. Narinig nila ang mga Britanya na minamaliit ang mga Japanese, ngunit pinapalaya sila ng mga Japanese dahil sa mga narinig. Pinuntahan sila ni Suzuko nang matanggal ang salamin kaya nakilala siya. Sinabi ni Tamaki na tuta lang ng Britanya si Suzuko, ngunit pagsugod ay mas magaling makipaglaban si Suzuko dahil isa siyang sundalo. Kaya umalis na lang sila Tamaki, subalit hindi pa masaya ang mga siraulong Britanyan sa ginawa ni Suzuko kaya sinampal ito ni Yuffie. Samantala nakatunog si Villete sa nais gawin ng mga Britanyan kay Jeremiah. Narinig nila Yuffie ang pagsabog sa malayo dahil si Jeremiah pala ito na nais nang i-dispatcha ng mga kasamahan dahil sa nangyaring pagpapatakas kay Zero kamakailan. Dumating sila Lloyd para iligtas sila Suzuko dahil mapanganib na sa lugar nang humingi ang piloto ng pahintulot na gamitin ng Lancelot para makakuha ng data. Kasalukuyan ay pinagtutulungan na ng mga kasamahan si Jeremiah, subalit pinigilan sila ni Suzuko gamit ang Lancelot. Dahil sa balak niyang pigilan ng walang saysay na laban na nagaganap. Kaya gamit ang makabagong nightmare ay nagagawa ni Suzuko na kalabanin ng mga ito, tapos dumating di si Villete para tumulong. Ngunit ayaw talagang tumigil ni Kiwel kaya gagamit na siya ng Chaos Mine. Nang biglang lumabas si Yuffie kaya pinrotektahan sila ni Suzuko gamit ang shield. Matapos ay nagpakilala na si Yuffie dahil siya pala ay ang ikatlong prinsesa ng Britanya. At dahil dito ay natigil na ang walang kwentang labanan sa pagitan ng mga Britanyan. Pagkatapos ay pinagsabihan ni Cornelia si Yuffie, tapos mahigpit na ipinag-utos ni Cornelia na tugisin nila si Zero. Kinabukasan ay pumasok na rin si Suzuko sa Ashford Academy sa tulong ni Prinsesa Yuffie, ngunit ang ibang Britanyan student ay natatakot pa rin sa kanya dahil sa balita. Dumaan si Lelouch sa likod niya, tapos sinenyasan na mag-usap sila ng pribado. Kaya nagkita ang dalawa sa rooftop. Tinanong ni Suzuko ang kalagayan ni Sisi, pero hindi daw alam ni Lelouch kung nasaan ito. Dagdag pa ng bida na nagpapanggap daw siya ngayon bilang isang simpleng Britannian student. Samantala patuloy pa rin ang pananakop ng Britanya sa iba pang parte ng Japan sa pamumuno ni Prinsesa Cornelia. At gamit ang nightmare ay inubos niya ang grupo ng Blood of the Samurai. Pagsapit ng gabi ay dinala ng bida si Suzuko kay Nonely na agad nitong nakilala sa pamamagitan lang ng paghawak ng kamay. At dahil dito na nag-aaral si Suzuko ay makakadalaw na siya lagi, subalit meron pa rin daw siyang tungkulin sa militar. Duda si Sisi kay Suzuko dahil isa pa rin itong Britannian soldier, pero matalik na kaibigan daw ito ni Lelouch. Samantala si Jeremiah ay binansagan na talagang orange ni Guilford, at ibinaba ang ranggo ng 3 beses dahil pinatakas niya daw si Zero. Giit ni Suzuko na kailangan daw nilang mag-ingat upang hindi matuklasan na si Lelouch ay isang prinsipe, upang hindi masangkot sa kaguluhan sa imperyo. Kaya kinabukasan ay hindi sila nagpapansinan sa klase. Habang natatakot pa rin kay Suzuko ang ibang estudyante. Kausap ni Ogie si Zero dahil nababahala si Ogie sa ginagawang pagtugis ni Cornelia sa mga kalaban ng Britanya. Subalit giit ni Zero na maghintay muna sila ng tamang pagkakataon bago kumilos. Saka nakita niyang nakakaranas pala ng pambubuli si Suzuko sa academy dahil sinulatan ang damit nito. Giit ni Nina na natatakot daw siya kay Suzuko dahil naging sospek ito sa pagpatay kay Prince Clovis. Dumating ang order ni Sisi na pizza at hindi niya nakita na pumasok si Arthur the Cat. Nag-aayos pa ng gamit si Lelouch kaya naman iniwan niya muna ito saglit para kumain kasama si Nonely. Pero nahulog ang gamit niya dahil pinakialaman ni Arthur. Saka nakita ni Lelouch na nakasuot ang maskara niya sa pusa kaya hinabol niya ito kaagad, subalit nakatakbo sa labas ang pusa. Sinabi ni Nonely na may hinahanap daw ang kuya niya at ngayon niya palang daw ito narinig na mataranta. Kaya naisip ng student council na baka isa itong love letter o kaya nakakahiyang litrato. Kaya nais nilang unahan si Lelouch na mahuli si Arthur. Samantala kinakabahan na ang bida dahil baka malaman ng mga tao na siya si Zero. Pumasok si Arthur sa school kaya nakita ng 2 babae ang maskara kaya napilitan si Lelouch na burahin ang alaala nila.
Subalit narinig niyang nag-anunsyo si Millie na kung sino man ang makakahanap kay Arthur ay makakakuha ng isang halik sa miyembro ng student council. Dahil dito ay maraming sumali na kalalakihan dahil nais nilang maka-score kay Callan. At napakarami ding kababaihan ang sumali para mahalikan si Lelouch. Ang buong academy ay sumali sa paghahanap dahil sa utos ng student council president na si Millie. Sumali sa paghahanap si Callan dahil ayaw niyang mahalikan ng kung sino at maging si Shirley sa kaparehong rason. Na-corner nila ang pusa sa isang sulok, subalit dahil sa tanong ni Shirley kung kanino gusto magpahalik ni Callan ay hindi nila nakitang nakatakas na naman si Arthur. Tapos narinig ng dalawa na nasa itaas ang pusa, kaya inakyat ito ni Suzuko, ngunit nang umakyat si Lelouch ay muntik na siyang nahulog kaya agad na iniligtas ng kaibigan. Nang makita ni Lelouch na natanggal na kay Arthur ang maskara, kaya nakahinga na siya ng maluwag. Tagumpay na nakuha ni Suzuko si Arthur, at nagpasalamat naman sila Shirley dahil iniligtas niya si Lelouch. Giit ni Suzuko na may nakalimutan daw si Lelouch kaya umalis na ito, subalit giit ni Millie na baka nakuha na nito ang tinatago niyang bagay na kinuha ni Arthur. Dumating si Lelouch nang may tanong ni Callan kung kakilala ng bida si Suzuko. Hindi naman itinanggi ni Lelouch na kaibigan niya si Suzuko, saka nais niya ring pasalihin ito sa student council. At hindi na nakatanggi si Millie sa request ng vice president niya. Matapos ay nagkaroon ng pag-alaala sa pagkamatay ni Prince Clovis, kung saan nagsalita ang emperador na siyang napapanood ng lahat ng mga tao at ng mga samahan sa Japan. Dito rin ay napagtanto ni Lelouch kung gaano kabaluktot ang pananaw ng tatay niya tungkol sa pagkakapantay-pantay ng mga tao. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.